Pag-aralan natin ang katuruan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng sermon na may titulong Pananampalataya at Pagsunod. Mga kapatid, sa palagay nyo, anong uri ng Diyos ang Diyos? Ipinaalam ng Diyos ang katapusan mula sa pasimula. At hindi ba't sinasabi sa atin ng Biblia na ipinaalam na ng Diyos ang lahat mula pa noong unang panahon? Higit pa rito, hindi ba't sinasabi rin ng Biblia sa atin na pumarito ang Diyos sa lupa upang hanapin at iligtas ang kanyang mga nawawalang anak? Sa pamamagitan nito, hindi ba natin maiintindihan na ang Biblia ay isinulat para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos? Kaya hindi ba dapat tayo maging mga masusunuring anak na sumusunod sa mga katuruan ng Diyos sa Biblia gaya ng pagkabigay ng mga ito, nang hindi binabago ang mga ito? Ang pananampalataya ang nagpapaliwanag ng mga bagay sa di nakikitang mundo. Pag ang pananampalataya ay lumitaw sa nakikitang mundo, ito ay resulta ng pagsunod. Kung titingnan natin ang Hebrews chapter 11, ang kabanata tungkol sa pananampalataya, makikita natin ang mga sagot sa pagsunod. Sa pananampalataya si Noe, sa pananampalataya si Abraham, sa pananampalataya si Moises, sa pananampalataya si Sarah. Hindi ba natin nakikita na silang lahat ay nagsagawa ng mga gawa ng pagsunod? Para akayin tayo tungo sa langit, winasak ng Diyos ang mga masasamang pakana ni Satanas at ibinigay sa kanyang mga anak ang mga mahalagang katuruan, ang Biblia. Nilalarawan ng Biblia kung paano tayo hadlangan ni Satanas at kung paano natin malalabanan ang mga masasamang pakana ni Satanas. Kung gayon, para makalakad sa landas ng pananampalataya ng walang pagkabigo, hindi ba't dapat nating bigyan ng pansin ang mga katuruan ng Biblia? Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin kung bakit dapat nating sundin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung susuriin natin kung bakit tayo nabibigong sumunod sa kanyang mga salita, mauunawaan natin na kahit na ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita, lumalabas ang mga pagsuway pag naniniwala tayo na mas mabuti ang mga sarili nating karanasan. Kung mangyayari ito, malinaw na naging malabo ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya ang pananampalataya at ang pagsunod ay laging magkaugnay. Ang mga may pananampalataya ay makakasunod ng mabuti, at ang mga sumusunod ay ang mga taong may pananampalataya. Ngayon, pag nilay-nilayan natin ang mga bagay na ito sa pagtingin sa salita ng Diyos. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento mula sa dinastiyang Joseon. May isang mataas na opisyal na may maraming alipin. Isang araw, napaisip siya ng, lahat tayo ay tao. Bakit kailangang magtrabaho ang mga alipin sa malulupit na kalagayan? Samantalang ang mga maharlika ay pinaglilingkuran. Kaya tinipon niya ang lahat ng kanyang alipin para palayain ang mga ito. Sinabi niyang, bukas, susunugin ko ang lahat ng dokumento niyo at magiging mga malayang mamamayan na kayo. Pero bago iyon, mayroon akong huling kahilingan. May maraming dayami sa kamalig. Pagbuhulin niyo ang mga ito at gawing lubid at gawing itong manipis hanggat maaari. Maaari niyo itong gawin magdamag o ng saglit lang. Pero tipunin niyo ang lahat ng lubid sa bakuran bago kayo umalis bukas ng umaga. Dahil ito ang huling utos ng Panginoon, sinimulan ng mga alipin na pagbuhulin ang mga dayami para maging lubid. Ang ilan ay gumawa nito ng nagmamadali, habang ang iba naman ay gumawa ng maninipis at mahahabang lubid, gaya ng utos sa kanila ng kanilang Panginoon. Pagkatapos ang Panginoon ay naglagay ng isang malaking kaban ng salapi at nagsabing, ito ay puno ng mga barya, kaya kumuha kayo ng maraming barya
hanggat sa kaya niyong ilusot sa lubid ng dayami na ginawa niyo. Ang mga gumawa ng nagmamadali ay nakagawa ng makapal na lubid. Hindi ba't mas madaling pagbuhulin ang lubid pag mas makapal ito? Gayunman, hindi ito makakalusot sa butas ng barya. Inisip ng ilang alipin, aalis na ako bukas. Bakit pa kailangan gumawa ng lubid na ito? Kaya gumawa sila ng maikling lubid. Hindi sila makakuha ng maraming barya. Gayunman, ang mga sumunod sa mga utos ng Panginoon at buong magdamag na gumawa ng manipis at mahabang lubid hanggat kaya nila, ay nakakuha ng maraming barya. Mga kapatid, pag iniutos sa atin ng Diyos ang isang bagay, hindi ito para sa ikabubuti niya, kundi para sa ikabubuti natin. Dapat nating tandaan ito. Kaya walang dahilan para sumuway. Isaalang-alang natin na pag sinunod natin ang utos ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng mas kamanghamanghang kayamanan sa langit. Sa kwento, may mga alipin na gumawa ng lubid ng pabasta, at ang ilan ay hindi binigyang pansin ang utos ng Panginoon at gumawa ng makapal na lubid. May iba't ibang mga uri ng mga tao, pero sa huli, ang mga sumunod sa mga salita ng Panginoon ay nag-isip ng, nabuhay ako dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil ito na ang huling utos niya, gagawin ko ito ng maayos bago ako umalis. Kaya ang mga magdamag na masipag na gumawa ng lubid na 10 metro ang haba ay nakakuha ng maraming barya, hanggang sa kung ano ang kasya sa kanilang lubid. Pero ang mga gumawa ng maiksing lubid ay hindi nakakuha ng maraming barya. Mga kapatid, pareho ito sa utos ng Diyos. Sa tuwing may iniuutos sa atin ng Diyos, para ito sa ating kaligtasan at ikabubuti. Kaya dapat nating itapon ang anumang nag-aakay sa atin tungo sa pagsuway. Hindi ba't ito ang pinakapinagpalang buhay? Tingnan natin ang Revelation chapter 22. Tingnan natin ang chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Ibig sabihin ang Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Huwag baguhin ang anuman, kundi sundin ang mga utos ng Diyos, gaya ng kung ano ang mga ito. Sa ibang salita, huwag ihalo sa salita ng Diyos ang sarili niyong pag-iisip o ang mga pilosopiyang gawa ng tao. Sinabi ng Diyos, ipangaral sa lahat ng bansa ang eksaktong iniutos ko sa inyo. Sa panahong ito, hinahadlangan ni Satanas ang mga makalangit na bayan na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Dahil isa itong espiritual na sitwasyon, hindi ito nakikita ng ating mga mata. Dahil nakikita ng Diyos ang di nakikitang mundo at alam niya ang wakas mula sa pasimula, inuutusan niya tayo na huwag niyong gawin ang mga bagay na ito, gawin ang mga bagay na ito. Kung gayon, bakit? Pag naniniwala tayo na ginagabayan tayo ng Diyos sa landas na ito para sa ating sariling kapakanan at na ito ay magiging isang pagpapala, hindi ba't magagawa nating sumunod sa kordero saan man niya tayo akayin?
Patunayan natin ito sa Deuteronomy chapter 28. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating. Kanino? Sa iyo at aabot sa iyo. Kailan ito mangyayari? Kaya mauunawaan natin na ang lahat ng utos ay para pagpalain tayo. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Hindi ba't nangangahulugan ito na lagi tayong sinusundan ng mga pagpapala? Tinuro sa atin ng Diyos na pagpapalain niya tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kailan ito nangyayari? Pag sinusunod natin ang lahat ng salita ng Diyos. Gayunman, nirecord din ng Diyos ang kabaligtaran nito. Sa mga sumusunod, ipinangako ng Diyos ang maraming pagpapala, gaya ng ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. Sa kabilang banda, ano ang mangyayari sa mga sumusuway? Pumunta tayo sa verse 15. Ngunit, kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Detalyado nitong ipinapaliwanag ang tungkol sa mga sumpa na nagmumula sa pagsuway. Kung gayon, ngayon, isipin natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28. Alam ng Diyos ang lahat ng pakana ni Satanas at ibinigay niya sa atin ang Biblia para ipakita sa atin kung paano tayo mamumuhay sa daan ng kaligtasan at inutusan tayong mamuhay alinsunod sa Biblia. Ang espiritual na mundo ay hindi natatali ng oras at kalawakan, hindi ba? Sa mundo ng ikatlong dimensyon, ang 3,500 taong nakalilipas ay tila napakatagal na. Maaring isipin ng ilan na, hindi ba't napakatagal na ng mga pangyayari sa panahong iyon para iugnay ang mga ito sa kasalukuyan? Gayunman, sa espiritual na mundo, 3,500 taong nakalilipas man ito o ngayon, ang lahat ay nasa kasalukuyang panahon. Sa Deuteronomy chapter 28, nahahati sa dalawang grupo ang mga tao, ang mga sumusunod at ang mga sumusuway. Dahil alam ng Diyos ang masasamang pakana ni Satanas, inuutusan niya tayo sa mga huling araw na sundin tanging ang mga utos niya para makaiwas tayo sa mga panganib at mga bitag. Hindi ba't kalooban ng pag-ibig ng Diyos na akayin tayo tungo sa langit? Pag sinunod natin ang salita ng Diyos, makakapunta tayo sa langit. Kaya maling isipin na isa itong bagay na tanging mga tao sa sinaunang panahon ang gagawa. Kung hindi ito kinakailangan sa panahong ito, hindi ito maire-record sa Deuteronomy chapter 28, hindi ba? Magpatuloy tayo sa 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Tingnan natin ang verse 22.
At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa, ano? Mas mabuti kaysa alay. At ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Ipinaliwanag ni Propetang Samuel kay Haring Saul ang tungkol sa resulta ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Sinabi ni Samuel, bakit hindi mo nilipol ang lahat ng hayop ng Amalek? Sinabi ni Saul, sinubukan kong ihandog ang mga ito bilang alay sa Diyos. Ibinigay ba ng Diyos ang mga salitang ito sa kanya dahil nais niya ng mga alay? Hindi kailanman. Alin ang mas mabuti? Ang taba ng mga tupang lalaki o ang pagsunod sa salita ng Diyos? Tunay na pinahalagahan ni Samuel si Haring Saul. Gayunman, dahil sa pagsuway ni Haring Saul sa Diyos, humiwalay sa kanya ang biyaya ng Diyos at nalungkot si Propetang Samuel para sa kanya. Mahahanap natin ang kasaysayang ito sa Biblia. Bilang resulta, naiwala ni Haring Saul ang biyaya ng Diyos. Napunta siya sa isang nakapanghihinayang na posisyon. Sa pamamagitan nito, makikita natin ang mga resulta ng pagsuway. Buksan natin ang 2 Kings chapter 23. Tinalakay nila ang tungkol sa Pasko matapos matagpuan ang aklat ng tipan sa templo noong panahon ni Haring Josias. Verse 3, ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin ng kanyang buong puso at buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nakiisa sa tipan. Ano ang ibig sabihin ng tuparin ang mga salita ng tipan? Nang sinabi ng hari na, susundin ko ang tipan. Ipinakita ng mga tao ang kanilang pananampalataya na sundin ang mga salita ng tipan. Kaya winasak ng Israel ang lahat ng Diyos-Diyosan nila at ipinagdiwang ang Paskwa ng banal alinsunod sa tipan ng Diyos. Makikita natin ang talang ito sa 2 Kings chapter 23. Sa kadahilanang ito, sinabi ng Diyos tungkol kay Haring Josias. Sa mga haring na una sa kanya ay walang naging gaya niya na bumalik sa Panginoon ng kanyang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas niya ayon sa lahat ng kautusan ni Moises, ni may lumitaw manggaya niya pagkamatay niya. Makukumpirma natin ito sa 2 Kings chapter 23. Magpatuloy tayo sa Numbers chapter 32 verse 11. Numbers chapter 32 verse 11. Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang pataas na makakakita ng lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Sapagkat, ano ang ginawa nila? Sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Ito ang paghatol na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa Kanaan. Dahil hindi sila sumunod sa akin, hindi sila papasok sa Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Verse 12. Liban kay Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizeo at si Josue na anak ni Nun sapagkat sila'y ano?
Lubos na sumunod sa Panginoon. Ang ilan ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Samantalang ang iba ay nakapasok dahil sa pagsunod. Malinaw na tinukoy ng Diyos ang pagkakaiba sa pagitan nila. Kung gayon, gaano kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos sa ating buhay pananampalataya? Ang pagpasok sa lupain ng Kanaan ay nangangahulugang pagpasok sa kaharian ng langit. Sa kabilang banda, ang hindi pagpasok sa Kanaan ay nangangahulugan ng pagkabigong makapasok sa kaharian ng langit. Dapat nating tandaan ang paghatol ng Diyos sa pagitan ng mga sumusunod at ng mga hindi. Ang mga sinabihan ng Diyos na hindi sila papasok ay namatay lahat sa ilang. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa Kanaan. Gayunman, sina Josue at Caleb at ang lahat ng Israelita na 20 taong gulang pababa ay nakapasok sa Kanaan. Sa huli, ang mga ganitong resulta ay nagmula sa pagsunod at pagsuway. Maging sa panahong ito, pag may iniuutos sa atin ng Diyos, ito ay hindi walang dahilan. Kung gagawin nila ito, matutukso sila ni Satanas at mamamatay ang kanilang kaluluwa. Dahil alam na ito ng Diyos sa pasimula, hindi ba't inutusan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita? Hindi natin dapat natanggapin ang mga katuruan ng Diyos bilang kaisipan lang ng tao, kundi mga utos ng Diyos na dapat nating sundin para magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod. Pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 30. Chapter 30 verse 1. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harapan mo, at iyong bulay-bulayin ang mga iyon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at magbalik ka sa Panginoon mong Diyos at sundin mo at ng iyong mga anak ng buong puso at kaluluwa ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. Napakahalaga ng mga salitang, pag sinunod niyo siya. Verse 3. Babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang pagkakabihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula ro'y titipunin at kukunin ka ng Panginoon mong Diyos. Dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupaing inangkin ng iyong mga ninuno, at iyong aangkinin at gagawan ka niya ng mabuti at pararamihin ka niya ng higit kaysa iyong mga ninuno. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo, upang ikaw ay mabuhay. Lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay darating sa mga kaaway at sa kanila na napupuot at tumusig sa iyo. Kung magkagayon ikaw ay babalik at, susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sapagkat muling magagalak ang Panginoon sa pagpapasagana sa iyo, gaya ng kanyang ikinagalak sa iyong mga ninuno, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at tutuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga tuntuning nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa. Laging naghahanda ang Diyos ng mga pagpapala para sa mga sumusunod sa Kanya. Gayunman, habang nabubuhay sa mundong ito, marami tayong natutunang mali.
Iniisip natin na ang pagsunod sa mga sarili kong pag-iisip ay ang pinakatamang bagay. Gayunman, kung ang mga pamamaraan natin ay salungat sa salita ng Diyos, hindi ba't dapat nating bitawan ang mga ito? Pag tinanong natin sa sarili, nasaan ang kalooban ng Diyos? At kumilos alinsunod dito, ipinapangako ng Diyos na itatama niya ang mga pagkakamali natin noon at bubuksan ng tamang landas para muli tayo makatanggap ng mga pagpapala. Ang aral na ito ay matatagpuan sa buong Biblia. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3 verse 16. Chapter 3 verse 16. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang? At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan? Kung hindi, kanino? Sa mga sumuway. Tungkol sa mga sumuway, sumumpa pa ang Diyos na hindi sila kailanman makakapasok sa kanyang kapahingahan. Tingnan natin ang verse 19. Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ano ang sinasabi rito patungkol sa hindi pagpasok dahil sa pagsuway? Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagsunod. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ialay si Isaac bilang handog sa bundok ng Moriah. Hindi kailanman sinuway ni Abraham ang salita ng Diyos o ipinilit ang kanyang sariling opinyon. Ito ay dahil tinuring ni Abraham ang kalooban ng Diyos bilang ang pinakamataas na gabay sa kanyang buhay. Nang iaalay na ni Abraham ang kanyang bugtong na anak na si Isaac bilang handog, hindi ba't pinigilan siya ng Diyos at sinabihang mag-alay ng isang lalaking tupa bilang handog? Nakikita ng Diyos ang pagsunod ng mga tao. Posible ito dahil sa ipinakitang pananampalataya ni Abraham na sundin ang salita ng Diyos. Gayon din si Noe. Sinabi ng Diyos na gumawa ng daong. Hindi naging madali ang paggawa ng daong. Kinailangan ng maraming salapi, oras at pagsisikap para makatipon ng mga materyales. At maitayo ang daong gaya ng eksaktong ninanais ng Diyos. Kung isa sa alang-alang natin ito, mapapaisip tayo ng, magagawa kaya ito ni Noe kung wala siyang pananampalataya? Kung gayon, paalalahanan natin ang mga sarili natin ngayon na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagsunod. Kung susunod tayo sa salita ng Diyos, ang landas na ito ay ang landas ng pagpapala. Ito ay dahil naghanda na ang Diyos ng mga pagpapala at ipinakita na niya ang tamang landas. Kaya sina Noe, Abraham at Moises ay tumanggap ng mga pagpapala. Hindi ba totoo na silang lahat ay namuhay ng isang pinagpalang buhay? Gayon din sina Josue at Gideon. Pag sinabi nating siya ay may dakilang pananampalataya, kasama rito ang kahulugan na ang taong iyon ay tapat na sumusunod sa salita ng Diyos. Sa gayon lang natin masasabi na tama ang pananampalataya ng isang tao. Tingnan natin ang Hebrews chapter 4 verse 6. Chapter 4 verse 6. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa ano? Sa pagsuway. Siya ay muling nagtakda ng isang araw, ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong, papagmatigasin ang inyong mga puso.
Ang mapagmatigas na puso ay humahantong sa pagsuway. Dahil hahantong ito sa pagsuway, sinabi ng Diyos na huwag ninyong pagpagmatigasin ang inyong mga puso. Pumunta tayo sa verse 10. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya magsikap tayong pumasok sa kapahingaang iyon, upang huwag mabuwalang sino man sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilalat ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Pakiusap, huwag kailanman kalimutan ang kaharian ng langit, kung saan hindi makakapasok ang mga sumusuway. Tinutukso tayo ni Satanas at pinaiisip ng ang ibang daan ay mas mabuti kaysa sa daang iyon. Tinutukso tayo ni Satanas sa pagsasabing, kung gagawin niyo ito, magiging mas masaya ito. Kung gagawin niyo ito, magkakaroon kayo ng higit na kagalakan. Kung gagawin niyo ito, mangyayari sa inyo ang masasayang bagay. Nais kong hilingin sa inyo na unawain ng tama kung bakit tayo naparito sa lupa. At sundin natin ang mga salita ng Diyos para makatanggap tayo ng kagalakan, kaligayahan at kapayapaan na nakahanda na para sa atin sa kaharian ng langit. Pumarito ang Diyos sa lupa para sa ating kaligtasan. Kaya hinihiling ko na kayo ay maging ang nalabi sa binhi ng babae na sumusunod sa kordero saan man siya magtungo at maging asin at ilaw ng sanlibutan. Umaasa na maililigtas natin ang mundo sa pagbibigay ng mabubuting halimbawa. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.